ito daw pong si dating Congressman Mike Defensor at ito daw pong nagpakilala na 18 dating Marines mga kababayan ay muli daw pong iniimbitahan at iniimbestigahan ng NBI mga kababayan kaugnay daw po sa sa panunuhol mga kababayan or maanumalyang panunuhol dito daw po sa 18 dating ex-Marines. So ngayon ito i-play po natin. Regarding doon sa 18 Marines, alam naman ninyo, I think all of you covered it, na natapos na namin yung pag-iimbestiga sa kanila, pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila. Ipinatatawag na muli ng National Bureau of Investigation ng ilan sa 18 mga dating sundalo. Bukod sa 18 ex-military men ay kasama na rin sa ipinasabpina ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may aligasyon umano ang isang individual na may kaugnayan sa isa sa mga dating sundalo na binayaran umano ni Defensor ang mga ito para magpahayag ng umano'y talamak na korupsyon mula sa flood control projects. Tama! Isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Naniniwala rin ang NBI na credible source ang naturang individual dahil kasama lang nito sa kanilang tahanan na ang isang miyembro ng dating sundalo. Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Meron silang anak. May apo bali yung 18, yung isa doon sa 18 Marines dito sa town na to. So magkakasama sila sa bahay kaya medyo may credibility yung testimonya nito. At saka pag ibinabangga namin doon sa statement, lumalabas na talagang alam niya yung detalye. Dagdag pa ng NBI Director na nakabantay sa social media ang NBI Cybercrime Division sa umano'y nangyayaring bilihan ng witness. Samantala sa ginanap na Senate Yun pala yung ginagawa nila mga kababayan. Kaya tama din yung sinasabi dati ni Mr. M na dapat may second batch pa ito. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, tawag dito, nagkakaroon ng problema doon po sa bayaran. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan itong mga nagpakilalang ito na 18 sinasabi ni Marcoletang magigiting na taong bayan yung iniisip at Pilipinas yung iniisip at yung pinaglaban ay para sa bayan, walang katotohanan yan. Dahil kaya naandyan yung mga yan dahil mga bayaran yan, bayad yan, allegedly. Di po ba? Kasi maliwanag naman sinabi ng NBI na may nagpunta sa kanila at ikinanta itong mga dating Marines na ito mga kababayan na may bayad umano na tigpa 5 million pesos. So anyway, tuloy pa natin. Blue Ribbon Committee hearing kanina, ipinatatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano si Director Matibag upang dumalo sa pagdinig. Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? Sa isang Viber message, sinabi naman ng NBI Director na antayin niya muna ang sabpina na ilalabas ng Senate Blue Ribbon Committee bago siya dumalo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tsaka ang problema dito kay Alan Peter Cayetano, malakas ang loob manawagan ng ganyan, illegal naman yung kanilang hearing mga kababayan. Kasi nga 'di ba tinawag nga ni Tito Sinabogus yan Ganon din yung tawag ni Senator Erwin Tulfo kasi nga meron sadyang chairman ng Blue Ribbon Committee at sinabi na sa Lunes na gagawin yung pagdinig pero ipinilit pa rin po nila kahit hindi na naman sila chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga mga kababayan, paano a-attend dyan ng NBI kung yung hearing nila mga kababayan maliwanag na illegal? Di po ba dahil nga wala dyan yung chairman ng Blue Ribbon Committee at the same time mga kababayan, hindi po kinikilala yung hearing nilang yan. At saka ang pinakamatindi pa dyan, yung research person,
yung ilang beses ng sinoplak na mga kababayang Pilipino po natin dahil nga obvious naman yung ka-fake newsan mga kababayan. Ano po, kaya nga hindi ko rin masisisi etong si Senator Kiko Pangilinan kung bakit nga ba mga kababayan pinabababa ano po sa pwesto etong si Alan Peter Cayetano. At kung bakit nga ba mga kababayan, binabatikos nila eto pong si Alan Peter Cayetano. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Kasi sabi po dito, Senator Kiko Pangilinan kay Cayetano, bumaba na sa pwesto para makapagtrabaho na tayo. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Makakausap natin ngayon si Senador Kiko Pangilinan. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Magandang gabi, Corina, at sa mga nanonood, magandang gabi. Ay, salamat. Ayun. So, the question of the day is, legit ba yung naging pagdinig ng Cayetano Ito, pakinggan nyo block sa flood control scandal kanina? Why or why not? Hindi siya legitimate, bogus siya. Ang ating session nung yesterday, dineklarang all positions vacant. Hindi na chairman ng chairperson ng Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano. It is now Senator Erwin Tulfo. So Tama. that was a bogus investigation hearing. Wala. Kita mo, hindi ba kayo nahihiya niyan? Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, tinatawag na bogus yung hearing nyo kanina. Alam nyo mga kababayan, kung ako lang in my personal opinion, kung ako yung DD senator, mahihiya ako. Kasi yung hearing na pinaghirapan ko ng ilang oras, tinatawag na bogus kasi nga illegal na hearing yon, hindi legal na hearing. Halos lahat. Isa lang ata, if I recall correctly, ang staff ng Blue Ribbon office na dumalo. And marami sa mga empleyado ay umuwi na. Senate President, the Senate presidency at this point, the position is vacant. We Tama. declared it so. We had a quorum. It was a unanimous decision of 12 senators to declare all positions, including the position of Senate President vacant. And so the rules, the letter of the rules of the Senate is very specific about this one. Yes, and the memo that was issued by former Senate President Cayetano is likewise void. Ang apela natin sa ating mga nasa Senado, I know yung mga empleyado ay nalalagay sa gitna. Tama. But we are meeting with the acting Senate President tomorrow and discuss next steps as to how to secure our proceedings against itong mga illegal and void and bogus acts of the new minority. Tama. Yan ang pinakamaganda mga kababayan. Magsagawa sila ng caucus, tapos meeting, pag-usapan nila kung paano ba nila isi-secure itong mga bagay na ito, kung paano ba nila papalitan na ng tuluyan ito pong si Alan Peter Cayetano para tanggapin na yung kanyang pagkatalo. Ang deklarasyon po ng sinasabing bagong Blue Ribbon Committee Chairman si Erwin Tulfo ay magkakaroon po ng pagdinig ang bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee sa Monday. Matutuloy po ba ito? Yes, definitely. I was listening to the interview ni Erwin at sabi nga niya, tuluyan sa Lunes. So, Sino po ang mga imbitado na mga detestigo? Lahat nung na dumalo kanina ay iimbitahin ulit. Kaya nga itong sinasabi nilang nais naming busalan, kaya kami reorganization dahil ayaw namin lumabas ang katotohanan, kalokohan yun. It is a continuing how do you call it, announcement of lies. Tama. Paano po, Sen, kung Nabaluktot ang katotohanan. No? Hindi totoong takot kaming may ilalabas. Hindi totoong tinitigil na. In fact, meron na ng partial report. 7 pumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson. We recommended the filing of charges and recommended placing colleagues in the Senate under preliminary investigation for corruption. But they refused to sign it. Kaya, and of course, yung isa pang katakataka, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Sabi nila, kaya nila nilalabas itong katotohanan dahil galit sila sa corruption. So hindi na nga nila pinipirmahan yung Blue Ribbon Committee report. Pangalawa, ang hinalal nila bilang vice chairpersons ng Blue Ribbon Committee, parehong mayroong under investigation o kaso ng plunder. Yun yung pinakamatindi dyan. Nasampal mga kababayan dito kina Rodante Marcoleta at dito kina Pia Cayetano. Bakit? Kasi naglagay sila mga kababayan ng vice chairman na may mga kaso or may mga matitinding aligasyon. So sana ang publiko ay makita
na iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila. Tama. Hindi tama ito. At that is why, hiniling natin na magbitiw sa tungkulin after so many violations of our rules and even the Constitution, and yet he refused. And so we, by vote of 12, unanimous, declared the position of Senate Presidency and all other elected positions vacant. So in effect, we removed him as Senate President and kinilala na ng Office of the President, kinilala na ng House of Representatives ang leadership ni Acting President Win Gatchalian. So sabi ko nga, the writing is on the wall for former Senate President Alan Cayetano. We appeal to him as he did finally nung bumaba siya sa pwesto bilang Speaker of the House after locking down the House, napilitan na rin siya na bumaba sa pwesto. Sana, we appeal to him, yan ang gawin para makapagtrabaho na tayo. Okay, dalawang maikli Dapat marunong tumanggap ng pagkatalo itong si Alan Peter Cayetano. Kung talaga makajus ka, dapat marunong kang tumanggap ng pagpapakumbaba at pagkatalo mo. Talo ka na eh. Diba, gaya nga ng sabi ni former Senator Antonio Trillanes, talo ka na. At dapat isipin mo na talo ka. At ikaw na mismo magpakumbaba na mag-step down, umalis na dyan sa pwesto mo bilang Senate President para gumalaw na ang Senado at makapagtrabaho na. na lamang po, tila pagka hindi po sumipot ang mga iimbitahing mga testigo like ito pong mga marino, yung 18, ano po ang scenario ninyo sa Lunes? Well, we have parliamentary remedies. Our rules provide for subpoenas, so we hope hindi na umabot doon. We can also cite them in contempt of the committee. A contempt of the committee is contempt of the Senate. We Tama. have them arrested. But we'd rather not do that. We hope they will cooperate. Okay, so do you have other witnesses aside from the 18 Marines and that thereby you can go ahead and proceed with your hearing? I understand si Senator Erwin will be inviting the NBI and the Ombudsman dahil they are also doing investigations on this matter. Okay, huling tanong po on the Senate presidency question. Dahil kailangan po ng 13 boto, hindi po ba? Nakikita po ba ninyong aabot ito ng Korte Suprema? Isang remedyo yan, sana hindi na. We would rather that this be resolved among the 24 senators, or 22 senators. And so we're hoping na may oras pa na magbago ang isip ng ilan nating mga kasamahan. Tama, We're tama. voting on a Kasi pagka hindi talaga nagbago ang isip ni na Alan Peter Cayetano, mga kababayan, malaki ang possible na pagtalunan to sa Korte Suprema. special session from the President. That is an option. Pero ako naniniwala, si Senator Win Gatchalian, nakatrabaho, marami na ngayon ay nasa minority. We were together in the BICAM with Senator Loren ng Finance Committee. Tama. They were together many years. Senator Joel Villanueva, Mark Villar, nagtatrabaho. And I know they will. If you remove itong ibang mga issues, I know acceptable naman talaga sa kanila. Kahit paano, 'di ba? Si Win, who has shown na mahusay na pagpapatakbo ng Finance Committee after the problem of the flood control budget, inaayos niya, transparent, meticulous, hardworking. So we hope that we will all, as they follow, sundin nila yung ginawa po ni Senator Cheese Escudero, who put the institution first. Sana sumunod na sila para magkaroon na tayo ng pagkakataong magtrabaho na ng maayos. Maraming salamat po sa Our people don't deserve, hindi dapat ganito. Our people deserve better from the senators. Maraming salamat. Thank you Ganda very lang. much, Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Diba? Kung marunong lang sana makiramdam si Senator Alan Peter Cayetano, makakaramdam siya doon sa mga kasamahan niya na talagang gusto na siyang pababain sa pwesto, mga kababayan, kasi hindi na stable ang lagay ng Senado. Kaya nga para sa akin, sana makaramdam na, no? Sana makaramdam na itong si Senator Alan Peter Cayetano na talagang talo na siya. Talo na po siya sa laban na ito. Kasi unang-una, kinilala na ng House of Representatives yung pamumuno ni Senator Win Gatchalian. Ganon din, mga kababayan, ng Malacanang, ang executive, kinilala na rin ang pamumuno ni Win Gatchalian. So ibig sabihin, wala na itong si Alan Peter Cayetano. Kaya nga ang pinakamainam na dapat niyang gawin, mag-step down na siya. Tanggapin niya na yung pagkatalo niya. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayo ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po sa mga topic na tinalakay po natin, mga kababayan.